everyone! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Happy New Year, guys! Kumusta ang inyong bagong taon? Sana po ay naging masaya naman at sasalubungin po natin itong buong 2026 with positive and good vibes. Yes, para naman positive energy din, guys, ang papasok sa buhay natin. Okay, so ngayong bagong taon, ngayong 2026, gusto ko po ang pinakaunang video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel ay pag-uusapan natin, guys, ang mga naging key achievement ni SSS sa taong 2025. Ano ba yung mga pinatupad at nagawa ng SSS para sa kanilang mga members and pensioners last year, no? Dahil I'm sure, guys, dito sa 10 may discuss natin today, meron po dito mga members, may mga pensioners dito, guys, na magugulat na lang kayo, ay meron bang ganyan si SSS last year? Hindi ko alam yan, hindi ako aware. Dapat nakatanggap ako niyan, no? Okay, so without further ado, pag-uusapan na pa natin ano-ano yung mga naging key achievement ni SSS sa taong 2025. Number 1, SSS Pension Reform Program. Ito yung 3-year increase, no, para sa ating mga pensioners. Ito yung nag-trending talaga sa taong 2025. Itong sa increase na to, meron pong 3.8 million pensioners ang nakaka-receive ng increase. Ang kasama dito, ang eligible dito. Na kung saan po, nag-umpisa po ito noong September 2025. Susunod naman na increase ngayong taon, September 2026, at panghuli next year, September 2027. 10% po ang increase para sa ating mga retirement and disability pensioners at 5% increase naman para sa ating mga survivor pensioners. Pangalawa naman ay ang salary loan program na kung saan po binawasan po ni SSS ang interest rate from 10% to 8% na lang siya yearly. No, kasi dating 10%, tapos sa taong 2025, ito yung isa sa mga nagawa nila na mas mababaan ang interest rate at ginawa po nila itong 8%. Number 3, Calamity Loan Program na kung saan din po ay binawasan din nila ang interest rate. No, sa dating 10%, ginawa na lang itong 7% yearly. Number 4, Pension Loan Program for SSS retiree and surviving spouse pensioners. Kung saan po, ang loanable amount para sa ating retiree pensioners ay tumaas, no, up to 300,000 pesos. Pero depende po ito sa kung gaano kalaki ang monthly pension ng isang retiree, ha? Hindi po matik na 300,000 pesos yung ma-loan mo. Okay? At para naman sa ating mga survivor spouse pensioners, meron pong loanable amount na up to 150,000 pesos. And again, depende din po ito kung gaano kalaki ang monthly pension ng iyong pagiging survivor spouse pensioner. So marami dito, until now, ang ating mga survivor spouse pensioner dyan, nagko-comment pa din. Ma'am, sabi mo pwede na pong mag-loan ang mga survivor spouse pensioner. Pumunta ako ng SSS, bakit po sabi hindi daw pwede? Guys, last year pa lang na-implement na po ito. If I'm not mistaken, I think September 2025 ito naging active na implement itong pension loan para sa mga survivor spouse pensioner. Dapat po meron ka pong sariling SSS contributions. May SSS number ka. And gumawa ka ng SSS online account, guys. Huwag kang mag-walk-in sa SSS dahil ngayon talaga, guys, mas gusto ni SSS ang online application. Alright, number 5 naman, may SSS card with 2-in-1 functionality. Okay? So, na-discuss naman natin yan, guys, yung bagong ID, yung may SSS card. Kung saan, last year, naging open na po, naging active na yung application sa RCBC. Number 6, Emergency Loan Program. So, meron ako naging video nito na kung saan ay patupad po ito noong December 2025 na meron lang siyang mababang interest rate na 7%. At 6-month moratorium. Ibig pong sabihin, mag-start lang po ang iyong first payment sa emergency loan program after 6 months. Number 7, Contribution Subsidy Provider Program. Ayan, rolled out by Double Dragon Corporation to fully subsidize SSS contributions for 2,000 informal sector self-employed workers in Iloilo City and Rojas City. Number 8,
accredited 25 cooperatives as coverage and collection partner to facilitate SSS registration, contributions collection, benefits, and loan application for more than 200,000 members of cooperatives. Number 9, partnered with various government entities for social security coverage of job order or contract of service. Workers who are not covered by GSIS, more than 500,000 GOs, no? Registered and more than 200,000 JOs regularly paying SSS contributions. And number 10, implemented run-after contributions evaders or raise programs nationwide to exact compliance from delinquent employers. So sa mga employers na hindi nagre-remit ng kanilang mga contributions sa kanilang mga employees. Okay, so ito po ang mga naging key achievement ni SSS sa taong 2025 para sa kanilang mga SSS members and pensioners. And we are looking forward ngayong 2026 guys, sana mas marami pa na maipatupad sa SSS na ikakatuwa naman nating mga members and mga pensioners, no? Right, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.